Dito nga sa Barangay Pranza, kami ay nagpunta upang hanapin si Ate Letty. Nagtanong-tanong na nga din pala kami kung saan ang bahay ni Ate Letty. Madali nga naming nahanap ang bahay ni Ate dahil sa tulong ni Ante. Sino ka doon ang araw? Lo! Di kaya wan asaw? Ay, nagdabo asaw. Dito nga ay hinintay namin ang anak ni Ate Letty dahil hindi na nga daw nakakapagsalita si Ate Letty. Na-stroke daw po pala siya at meron daw po siyang cancer. Bali na paano po ba siya? Stroke. Ay, Na-stroke pala. Matagal na din pa? Nung 2023 pa. Sabi kasi may tumor daw kasi siya ulo. Kaya ayaw naman niya magpa-opera. Pero nakakakain pa po siya? Malakas naman siyang kumain. Hindi katagal niya na po kaya parang lang pagka iaangat, hindi niya na kayang maglakad, naka-wheelchair na lang siya pag ilalabas. Pero naintindihan niya pa po tayo? Oo. Pag tinanong mo kung kilala ka niya, magtatangad mo. Hindi ko naman alam na may ganito pala. Para pag na-video natin, may gustong tumulong, yun. Para matulungan si nanay. Iniwanan ko nga, pinakain ko lang, tapos pinahiga ko lang dyan kasi pag umupo dyan, baka mabaliktad. Kaya, Ala pong tumutulong sa kanya dito? pagka kasi every Miyerkules, may nagpupunta ritong nagbabasa sa kanyang pinibigyan naman siya ng mga tinapay, ganun. Tapos, Diaper po, kailangan niya, no? opo, diaper po. Diaper. Anong size po? Large. Large. Hindi naman na kasi siya, dyan na din siya nagpupupo. Nilinisan ko. Yan. Bali, ito na lang po muna bibigay ko sa inyo. Tapos balik na lang po ako pag may bibigay ng tulong. Thank you po. Bali, may nagsabi ng po may pag-asa pang gumaling. Sabi kasi ng neurology nung nasa PJJ kami, kaya namang operahan, kaya lang pag hindi kaya ng katawan niya, baka hindi din kayanin. Wala rin siya dun. Ewan ko, parang sinabi din sa kanya, ayaw naman niya magpa-opera. Ayaw niya. Sa awa ng Diyos, 2023 pa sinabi na meron siyang tumor sa ulo. Kasi first time namin ma-admit yun. First cancer time niya mag-admit. Cancer na po yun. Kaya lang, ayaw naman po niya magpa-opera. Naka 2 years naman na siya. Sa awa ng Diyos, kung may tumor po siya sa ulo. Kaya lang, pagka hindi siya nakakainom ng gamot, siguro, minsan 2 times a day, 2 beses sa isang linggo, hindi siya nakakainom. Pag gabi, aatakihin siya ng seizure niya. Itatakbo na naman namin siya sa uslam, tapos sasaksakan lang siya sa uslam, iuwi na naman namin siya. May mga binabayaran din kayo? Yung isinaksak na pampakalma, ang binabayaran namin. Kailan lang nung April 22, dinala namin alas 12 ng gabi. Dinala namin siya. Tapos sabing ganyan, pag nag-okay na, kumalma na yung seizure niya, pwede na kayo umuwi kasi wala naman na kaming gagawin sa kanya. Yung ino-offer na po, dala namin sa PJC. Ganun din naman po yung magiging result siguro. Kaya, yan lang, magagamit na lang siya. Ayaw niya naman magpa-opera po. Ayaw naman po niya. Sa sitwasyon niya, mahina na yung katawan niya. Baka mapano pa, no? Baka lalong hindi namin siya makasama na. Ganun. Kailan po nag-aalaga? O kasi dalawa lang kaming magkapatid eh. Yung tatay niyo po ay? Nag-duty siya ngayon sa barangay. Tanod lang naman kasi siya. Alading Tanod siya. Magkano yun. Ganun na lang po, Garod. Balik na lang po kami pag may magbibigay ng tulong. Thank you po. Sige po. Thank you. Sige po, Nay.